Kalma. RH Break Time. Isa di pong headline, Senado hindi na raw interesado sa charter change. Manifesto kontra People's Initiative isa sa publiko ngayong hapon. RH Break Time. Pilipinas hindi makikipagkoopera sa ICC ayon yan kay Pangulong BBM. Isa pang Pinoy inaresto sa pagkamatay ng mag-asawang Hapones dyan po sa Tokyo, Japan. RH Break Time. Pagpapalaya sa 18 Pinoy seafarers sa Iran hiniling ng Department of Foreign Affairs. RH Break. Pagbalasa naman sa NICA o National Intelligence Coordinating Agency, ipinagutos ni Pangulong BBM, cyber attack at iba pang security threats mas tututukan. RH Break Time. Farm gate price ng puting sibuyas bumagsak sa 18 pesos kada kilo. Onion farmers, umaaray na. RH. Mga naperwisyo ng Shareline sa Mindanao, Jack daw ho ang ayuda, naglabas na raw po ng higit sa may 62 million pesos na budget ayon sa NDRRMC. RH Break Time. State of calamity idineklara sa San Fernando, La Union dahil sa malaking sunog ng palengke. Naku nga, no? RH Break Time. Eto, mga senador, inimbitan daw po ng BCSO na manood ng live sa live draw ng Lotto. RH Break Time. Bulkang Bulusan, bantay sarado ng PHIVOLCS dahil sa increased seismic activity. RH Break Time. At ngayon po sa detalye ng ating mga balita, nawalan na raw po ng interes ang mga senador na isulong ang Joint House Resolution number 6 o ang pagbabago sa economic provisions ng saligang batas. Ito po ang inayag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, kasunod po ng mga ugong ng mga kongresista lamang ang nasa likod daw po ng People's Initiative. Ayon po kay Villanueva, uminit ang ulo ng maraming senador dahil daw po sa taliwas ito sa kasunduan ni Senate President Juan Miguel Zubiri at House Speaker Martin Romualdez na ang Senado ang mangunguna sa pagsusulong ng pagbabago sa economic provisions ng saligang batas. Samantala sa muling pagbubukas ng sesyon ngayon, ito na, may inihanda na raw pong Senado na manifesto laban sa People's Initiative. It's obviously the main reason why a lot of the senators are not interested anymore in pushing for the joint resolution. Aabangan natin to, Mr. Yan. Mukhang ilalabas daw ngayon ng Senado yung manifesto niyan kontra dyan sa People's Initiative. Mamaya, ating alamin ng update mula sa Senado, mula kay RH28, lakay Raymond Dadpaas. Kaugnay nga ng balitang yan, kinumpirma ni Senate President Juan Miguel Zubiri na bumalangkas ng manifesto ang Senado laban sa People's Initiative para sa charter change. Hindi pa idinidetalye ni Zubiri ang manifesto pero nangakong ibabahagi ito ngayong araw. Matatanda ang nagsagawa ng caucus ang mga senador kagabi kung saan nakasama sa priority list na pinag-uusapan ang Chacha. Una nang sinabi ni Zubiri na ang Senado ang inatasan ni Pangulong Marcos na manguna sa pagbabago ng ilang economic provisions sa konstitusyon. RH Break Time. Tinataya naman daw hong nasa 900 na mga lungsod at bayan sa bansa ang nakapagsumite na ng mga lagda kaugnay ng isinusulong daw hong People's Initiative para po sa Chacha o charter change. Subalit, ayon po kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, wala pang formal na petisyon na inihain ng COMELEC Main Office tungkol sa People's Initiative. Nilinaw din po ng opisyal ng pagtanggap ng ahensya ng mga lagday bahagi lamang ng ministerial duty sa ilalim ng Resolution number 10650.
Sa iba pang balita nilinaw ng Department of Interior and Local Government na maaaring makibahagi ang elected barangay officials sa signature campaign kaugnay ng People's Initiative para sa charter change base sa Omnibus Election Code. Sa panayam ng DZRH kay DILG Undersecretary Odilon Pasaraba, sinabi nito na sa resolusyon ng COMELEC na may petsang April 8, 2022 ay maaaring mag-participate ang mga opisyal ng barangay sa partisan political activities. Narito ang naging pahayag ni Undersecretary Pasaraba. Gusto kong i-capture ang provision ng COMELEC resolution dated April 8, 2022 that elected barangay officials may participate in partisan political activities which would include the signature drive for the People's Initiative. Paglilinaw ni Undersecretary Pasaraba, may do's and don'ts o may mga limitasyon pa rin ang nakipag-ugnayan na umano ang DILG sa COMELEC. Naritong muli si Pasaraba. On the part of the DILG para lang ma-enlighten, mag-guide natin, mabigyan ng advice ang ating mga elected officials, in this particular sense, ang ating mga barangay officials. Nag-inquire kami sa partner natin na Commission on Election para ma-set yung standards on this may participate na provision sa kanilang COMELEC resolution. Yan. Abay, anytime ay ating alamin ang update mula sa Senado. Ready na ba si Lakay Raymond? Awampay. Awampay, madamdama apo. RH Break Time. Sadi pa rin po mga balita. Nanindigan po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC sa Pilipinas. Sa ambush interview sa Quezon City, tinawag ho ng Pangulo na banta sa soberenya ng bansa ang ICC. Kaya hindi niya may pagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa anumang investigasyon na gagawin ng ICC dito sa ating bansa. Ayon po kay Pangulong BBM, pwede namang bumisita sa Pilipinas ang mga taga-ICC bilang ordinaryong tao. Yun. Pero hindi tutulungan ang mga ito sa kanilang layunin. Sa katunayan, binabantayan niya mga ito para matiyak na hindi makikipag-ugnayan sa gobyerno. Okay, let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, the Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as ordinary people, they can come and visit the Philippines. Pero hindi kami tutulong sa kanila. In fact, binabantayan namin sila, making sure that hindi sila that they do not come into contact with any agency of government. And if they are contacting agencies of government, sasabihin ng whatever, policeman, local government, sabihin nyo, huwag yung sasagutin. Yun ang sagot natin. That we do not recognize your jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape, or form any of the investigations that the ICC is doing here in the Philippines. Yun. Hindi pwede. No, he does not recognize. We will not cooperate. Pero pwede naman daw bumisita. Oo naman. Bilang turista. Ipinagutos nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang reorganization ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA na kasaad sa inilabas na Executive Order No. 54 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na muling aayusin ang NICA upang makasabay sa mga umuusbong na bagong banta sa seguridad ng bansa. Kaugnay nito, iniutos din ang pagtatatag ng Office of the Deputy Director General for Cyber Emerging Threats na mangunguna sa overall planning, supervision at coordination ng NICA. Ito ay para umano sa counterintelligence at countermeasures ng bansa. Ang bagong tanggapan ay pangangasiwaan ng Deputy Director General at mga direktor na itatalaga ni Pangulong Marcos.
Eto na, Ayun. Miss Thea. May update na tayo. Ating alamin ng update. Inilabas na ba yung manifesto ng mga senador? Ano against ito sa isinusulong na People's Initiative. Para sa charter change. At meron din binabanggit sa report si Lakay Raymond na Noel. Nako, no elections? Noel. Di ba tapos ng Christmas? Oo nga, Kailan ito di ba pa rin ang matatapos. Noel? Umuusbong pa rin pala itong Noel na to. Aba, Noel scenario? Sa 2025 at 2028? Aba, Bakit? ating ang alamin ng report. Ito na, binasa na raw ho ni Senate President Juan Miguel Zubiri yung manifesto ho ng mga senador. Lakay Raymond, ibalita mo nga yan. Ray at Mr. Yan, nagbabala ang mga senador na hahantong sa mas malawak na pagbabago sa ating saligang batas kung magtagumpay ang isinusulong na People's Initiative. Ito ang nilalaman ng manifesto ng mga senador na binasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri ngayon lamang sa Senate floor sa pagbabalik ng kanilang sesyon sa araw na ito. Base sa binasang manifesto ni Senate President Zubiri, posibleng madamay na dito ang no-L o no election scenario para sa taong 2025 at ganoon din sa 2028. Maliban pa ito sa iba pang mga walang kawalan ng proteksyon para sa ating mamamayan at ang unang-unang tatamaan ay ang mga senador dahil batay doon sa isinusulong na nilalaman ng People's Initiative ay ang unang malulusaw ay ang Senado. Dahil dito ay hindi kailanman mananahimik ang Senado dahil ang tinatawag nilang the Senate is the last bastion of democracy. Narito ang bahagi ng speech kanina ni Senate sa manifesto na binasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Nanahimik. Sandali lang, pakikinggan natin to, Lakay. Ano kayang sinabi ni Senate President Juan Miguel Zubiri? Parang mahina pa yung audio. Pero grabe naman yun, Lakay Raymond. Malulusaw ang Senado. Ha? Ay, sus apo. Ano yan? Ano mangyayari dyan? Unicameral. Ha? Talaga naman. Natural magagalit dyan ng mga senador. Naputol ang linya ni Lakay Raymond. Naputol dyan yung linya ni Lakay Raymond. Nasaan na ba yung... ano kaya ang buod ng manifesto na yan? Gusto nating marinig sana yung buong manifesto. Oo, yung sinabi mismo nang galing sa bibig na binasa ng ating Senate President. Ano ba yung binabagit mo kanina? Parang ang kasunduan ang Senado mangunguna ba? Yan, dapat para sa economic provisions amendments. Yun lang daw ang iniutos sa kanila ni Pangulong BBM. Tapos lumalabas na hindi pala yun. Hindi lang pala yun. Hindi lang. Mas marami pa bang iba? Talaga naman. Ayan unang sinabi ni Senate President Zubiri na ang Senado ang inatasan ni Pangulong Marcos na manguna sa pagbabago ng ilang economic provisions sa konstitusyon. Pero apparently naiiba ba? Naiiba na ba yung instructions? Meron bang may nakatago palang agenda? Ganun ba yun? Sino ang mayroong nakatagong agenda? Natural, mga congressman. Bakit? Favoring who? Ay, siyempre, sila. Ano na, mayroon na ba tayo yung video ni Senate President Juan Miguel Zubiri? Ivan. May audio na ba? Tingnan mo ko, Ivan. Ayaw ko tingnan Nawala na si Lakay Raymond. Alright. Sige, mamaya siguro magkaroon pa rin siya ng update tungkol dun sa usapin na yan dyan sa Senado. Abay, malaking balita ito, no? Kasi talagang isinusulong ready na ito na. Yung binasang manifesto ng mga senador, binasa mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri. It will change or destabilize rather the principle of bicameralism in our system of checks and balances. With this change, the Senate is left powerless
to stop even the most radical of proposals. We cannot protect our lands from foreign ownership. We cannot stop the removal of term limits nor no election scenario in 2025 or worse, in 2028. It is ridiculous that the Senate, as a co-equal chamber of the House, which is needed to pass even local bills, will have a dispensable and diluted role in charter change, the most monumental act of policymaking concerning the highest law of the land. Throughout Philippine history, the Senate has always been one of the first targets by those who seek to undermine our country's democracy. Today, the Senate once again stands as a bastion of democracy, as it rejects this brazen attempt to violate the Constitution, the country, and our people. This Senate of the people will not allow itself to be silenced. Signed, yours truly. Yun ba, matitindi, mabibigat yung binitawang salita ng mga senador sa kanilang manifesto. Yun, talaga naman. Ayaw nila. Oo naman, mawawala na yung Senado. Correct. Di ba? The last bastion ng pagbalangkas ng mga batas. Ang Senado. Talaga naman, no. Ay, sus apo kayo. Abangan ang susunod na kabanata. Yun, talaga naman. Coming soon. Coming soon din. Kung ano maging reaction dito ng mga kongresista. Tama. Yun. RH Break Time. Standby pa rin sa ating mga balita mga kaibigan sa programang Break Time. Naku naman no. Ay, talaga naman. Ito pa, abay dagdag, kahit paano nakahinga ng maluwag yung ating mga babaeng dun sa sinusulong na tadya, no? Mas maraming mga problema na dapat nating harapin. Kaharapin, diba? Yes. Lalo na binabanggit nga dun sa survey na mas interesado ang sambayan ng Pilipino tungkol sa inflation rate. Paano mapababa ang presyo ng mga bilihin. Tama. O, diba? Solusyonan ang gutom, maibsan ang kagutuman ng mga sikmurang kumakalam. Yun, hindi yung pagbabago sa saligang batas. So yung pala, meron palang ibang agenda. Wow naman. Ha? Ito na lang, farm gate price ng puting sibuyas. Aba, Naku po. Bumagsak. 18 pesos per kilo. Kaya yung pong mga kababayan po nating mga magsasaka ng sibuyas dyan sa Nueva Ecija, aba, sumisigaw ng katarungan. Aray! Kunado. Aray ko po. Naku naman, oo. Mga naperwisyo po ng Shareline sa Mindanao, aba, tiniyak naman pong mayroong ayuda mula po sa gobyerno. RH Break Time. State of Calamity, Miss Thea, aba, idineklara sa San Fernando, La Union. Oy, oo. Abay, alam mo yung nangyari malaking sunog na yan, no? Sa public market kawawa doon. naman ang Abay, mga mga palengke kings and queens. Oo, sentro yan eh. Pinaka-sentro yan sa buong La Union. Yes. Ha? Talaga naman. Mga senador, inimbitahan daw po ng PCSO na panoorin din po ng live ang kanilang lotto draw para wala na raw kayong pagdududa kung sino ang nananalo. Pag ako nanalo dyan, hindi na ako magdududa. Wag yun ang question. Ganun ba yun? Pag nanalo, ang rin. tanong, pag tumaya ako. Yun, sabi nga ng isa sa mga nanalo dyan, yung kumubra ng pera, hindi ho kayo mananalo kung hindi kayo tumaya. Ayun, tama nga naman. O, diba? Magtaka ka kapag ka nanalo ka tapos hindi ka tumataya. Ayun ako, scammer na yun. Marami niyan ngayon. Saan galing yun, di ba? Di ba? Bigla na lang magte-text sa'yo, nanalo ka. Oo, pero mag-click ka rito. Mag-register ka rito. May fee. May claiming fee. Iba pa nga, wala raw fee. Pero i-click mo raw. Oo. Pagka-click, magic. Iyon na. Yari ka na, no? Pero itong si Bulkang Bulusan, abay, nagpaparamdam. Ako po. Abay, tumataas daw yung kanyang seismic activity. Abay, nag-aalburuto sa ilalim. Bulusan, pwede ba? Wag muna. Kalmahan mo lang. Kalma lang, kalma. Marami nang masyadong gising. Yan, alala kay Mayor Deo Macalma, no, ha? Pilipinas ang oras, ganap na pong 4:31 ng hapon.
Ang nyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Pecho Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Uy, nako! Heto muna tayo, talaga naman no. Ano ba, are? Ano ha? May mainit-init na balita mula kay Val Gonzales. Flash Report. Flash Report! Yun daw pong akreditasyon ng InDrive Transport Network Company abay sinuspinde ng LTFRB dahil sa pangungontrata ng mga pasahero. Yun. Ano yung InDrive Transport InDrive, ano nga ba? Bagong, Hindi, ano ba yun? ano to? Bagong player ba to? Oo, mukhang ito, no? TNBS din to, no? Talaga naman, no? Ating alamin sa report, the RH5, Val Gonzales. Val. Ray at Miss Leia, sinuspindi na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang accreditation ng InDrive, isa sa mga accredited transport network company na nagbibigay ng serbisyo bilang Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ang impormasyon na ito ay galing kay Attorney Ariel Linton ng grupong Lawyers for Commuter Safety and Protection dahil katatapos lamang, ngayon lamang natapos ang hearing na doon sa sinampan itong reklamo laban sa InDrive dahil sila sa pangungontrata ng pasahero. Ang isinagawang pagdinig ngayong hapon ay bilang pagtalima ng RL Soft Corporation, ang may-ari ng InDrive sa show cause order ng LTFRB na inilabas noong nakalipas na January 8. Batay sa reklamo ng LCSP, nakikipagtawaran umano ng pamasahe ang InDrive partner drivers sa bawat booking na matatanggap ng mga ito sa application mismo ng nabanggit na PNC. Ayon kay Atty. Linton, binigyang halaga ng LTFRB ang kanilang argumento na ang pangungontrata ay tahasang paglabag sa fair matrix na pamantayang sinusunod kung magkano lamang ang dapat na singilin sa isang pasahero. Sa ngayon ay hinihintay pa Ray at Mistea ang official report ng LTFRB kung gaano katagal ang suspension sa accreditation ng InDrive na kapag ka na ipa-implementa ay hindi na muna ito papayagang makapamasada. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DJRH, ako naman. Val. Ano bang mga sasakyan tong InDrive? Tsaka saan ka nag-ooperate? Dito sa Metro Manila. At meron din sa iba't ibang mga lugar. Ito iba't ibang mga sasakyan, parang Grab. Parang Grab din. yung iba pa, parang Grab, Angkas, Joyride. Ito yung sasakyan na ito. Meron silang mga four-wheel din. Meron din silang mga four-wheel, pero dun sa reklamo. Para bang UV Express yan? Ganon? Namamasada? Parang ganon? Nangongontrata. Nangongontrata na. Meron pang inilatag na ebidensya itong grupo ng LCSP, si Atty. Ariel Linton Ray, na ipinakita mismo dun sa mga opisyal ng LTFRB na yung 300 plus lamang ay umabot ng mahigit 500 piso yung hinihingi ng mga driver. 200 ang taga. Oo. Ano rin ba to? May app din sila, Val? Yes. So Application-based. bukod dun sa pinapakita dun sa app na presyo ng pamasahe, nagtataas pa sila. Nagpapatong pa. Wow. Ang nangyayari dito, Miss Thea, kapag ka ikaw ay nag-place ng booking sa kanilang application, tatanggapin lamang ng driver yung booking kapag pumayag ka doon sa gusto niyang pamasahe. Wow. Ay, hindi na pwede yun. Ibang klase ang surge niya. Depende sa surge ng sarap driver. niyang hambalusin sa surge niya. Lahat nagagalit, lalo na kung may papakita yung presentation na pinakita mismo nitong si Atty. Ariel Linton doon sa sinagawang pagdinig ngayong hapon, nakatatapos lamang dito sa tanggapan ng LTFRB. Antayin natin yung official report ng LTFRB kung gaano katagal. Yan ay yung suspension order laban dito sa InDrive na kapag ito'y ipinatupad na ay hindi na muna sila makakapamasada. Para sa kaunang sa Pilipinas, DCRH, Val Gonzales, back to you, Ray at Mistea. Thank you, Val. Samantala, ayuda scam sa Davao, inilantad sa hearing ng Senado. Ito na yung sinasabi ayuda natin. Scam, wow. Ang daming scam na talagang Ang dami lumalaganap. Idetalye mo nga ang ayuda scam na yan, RH28 Raymond Dagpaas. Raymond. Okay, Raymond, ikaw na.
Ray, nabulgar ang Ray at Nistea. Nabulgar ang malupit na racket sa Davao de Oro at Davao del Norte hinggil sa ayuda scam. Sa hearing ng Senate Committee on Public Order ni Senator Ronald Bato de la Rosa, isa-isang ibinulgar ng mga testigo ang ginawang pagkuha sa kanila sa ayuda na dapat ay para sa kanila. Ilan sa mga ito ay mula sa AIX o Assistance to Individuals in Crisis Situation, Government Internship Program at tupad o tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers. Sa testimonya ng estudyanteng si Myla ng Carmen, Davao del Norte, 10,000 piso ang kanilang tinanggap na educational assistance, ngunit kinuha ng mga empleyado ng munisipyo ang 9,000 pesos at 1,000 pesos lamang ang ibinigay sa kanila. Ito rin ang kwento ng isang nanay na binawi sa kanyang tulong para sa kanyang anak, kaya't hinimatay ito sa hearing. Hindi umano sila nagreklamo sa kanilang mayor na si Mayor Leonidas Ioni Bahagi dahil sa hinala na ito ay kasabwat, kaya't sila ay nagtungo sa opisina ni Governor Edwin Jubahid at doon sila humingi ng tulong. Itinanggi naman ni Mayor Bahagi ang akusasyon. Ngayon lang daw niya ito narinig dahil wala namang nagreklamo sa kanya o kaya ay sa Carmen, Davao del Norte Police Station kahit malapit lang yung sa lugar na sinasabing pinangyarihan ng payout. Narito ang bahagi ng testimonya ng isa sa mga biktima ng scam. Hindi po kasi siya makikita sa labas kung may tao ba doon, wala kasi tinted po yung glass. Pagkapasok po namin doon, may babae po isa sa table and may isa din pong lalaki doon sa gilid niya. Tinanong po ako ng lalaki kung nasan yung pera ko. Ipinakita ko lang po, tapos kinuha niya sa kamay ko. Binilang niya yung pera, kinuha niya yung 9,000, ibinigay niya sa akin yung 1,000, tapos sabi niya pwede ka na mag-exit. Ang bahagi ng testimonya ng isa sa mga testigo ng biktima ng ayuda scam sa Carmen, Davao del Norte. Ang paniwala ng mga senador kung nangyari ito sa Davao ay tiyak na nangyayari din daw ito sa iba pang mga lugar. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advance, tuloy-tuloy sa pagpapalit at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Samantala, paghahanda sa 2025 midterm elections at pagdaraos ng plebisito sa huling bahagi ng 2024, hindi kakayanin ng COMELEC. Idetalye mo ang balitang yan, RH12, Milky Riganan. Manang Milky. Teya at Ray, inamin ng Commission on Elections na hindi nila kakayanin pagsabayin ng paghahanda sa 2025 midterm elections at sa pagdaraos ng plebisito sa huling quarter ng 2024. Ito ang pag-amin ni COMELEC Executive Director Sofisto Elnas Jr. sa briefing ng House Committee on Suffrage and Electoral Reform para sa paghahanda sa 2025 midterm elections. Ay kay Elnas, sakaling matapat ang referendum sa huling bahagi ng 2024 o sa unang bahagi ng 2025. Hindi nakakayanin pa ng COMELEC na maghanda at magsagawa pa ng plebisito. Sabi ni Elnas, sa Oktubre magsisimula na ang filing ng Certificate of Candidacy para sa midterm elections at mas maagang abala o magiging abala sila sa unang quarter ng susunod na taon. Paliwanag pa ni Elnas ang window o pagkakataon lamang nila para makapagsagawa ng plebisito ay sa buwan ng Agosto hanggang Setyembre. Dagdag pa ni Elnas sa 2025 bukod sa midterm elections sa buwan ng Mayo, gaganapin din ang barangay elections sa buwan ng Disyembre kung saan kailangan din magsagawa ng panibagong voters registration para naman sa BSK. Para sa kauna-una sa Pilipinas, yes, Ray. May reaksyon na ba ang mga kongresista dun sa manifestong inilabas ng Senado against People's Initiative? Oo, hinintay namin yung statement ni House Speaker Martin Romualdez dahil maging kami nagulat kasi alam natin may kasunduan na ang Senado at ang Kamara para isulong ang amyenda sa 1987 Constitution lalo na sa provision pagdating naman sa ekonomiya. Oo, kaya hinihintay namin baka maging sila ay inaalam din kung ano ang nangyari at nagbago ang tono ng Senado. Yun. Sige, abangan natin yan sa Kamara. Ha? Mukhang we've only just begun. Simula pa lang ata ito. Matinding bigwas yan sa mga kongresista. No, ha? Oo.
Kasi di ba meron ng joint resolution Yun nga eh. para amyendahan ang economic provisions ng ating saligang batas. Mukhang at di ba, pinatawag din sila sa palasyo ni Pangulong Bongbong Marcos. At merong commitment na kumbaga ay magkakaisa para amyendahan ang 1987 Constitution. Economic provisions. Kaya alam mukhang matindi yung galit ng mga senador doon sa sinasabing mawawala ng Senado. Oo. Diyos Kaya me, siguro, nagbago ang isip. So malalaman natin yan. Hinihintay namin yung statement ni House Speaker Martin Romualdez. Thank you, Marimilky. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Gregonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, standby lang sa iba pang mga balita. Meron na tayo sa pang mainit-init na balita. Flash Report. Flash Report! Si BP Sara daw ho hindi papayag na litisin ng ICC. Ha? Hindi na. Ewan ko lang, ano bang gagawin natin dyan? Dahil sa bagay, hindi naman makipag-cooperate ang Pilipinas sa ICC. Ang sabi maliwanag, ang pahayag ng ating Pangulong Marcos Jr. na hindi sila papayagan dito sa Pilipinas, pero pwede sila turista. They can come and go. Yeah. Ganun ba yan? Ating alamin sa report ni Henry Uri. Henry. Teya, gaya ng pahayag ng kanyang ama na dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi rin papayag si Vice President Sara Duterte na litisin siya sa International Criminal Court kaugnay sa mga kasong idinadawit siya kagaya ng Davao Death Squad at ay extrajudicial killing ng Duterte administration sa naging anti-drug campaign ng kanilang kamanaklan. Sa isang statement na inilabas ngayon ng Pangalawang Pangulo, sinabi nito na handa naman siyang makipag-cooperate sa anumang proceedings pero kung ito ay gagawin lamang dito sa Pilipinas, dito lamang siya harap. Pero kung ang paglilitis ay gagawin sa International Criminal Court, ang sabi niya ay hindi siya lalahok kung magiging parte ng isang prosesong hindi lamang magsasadlak sa kahihiyan ng bansa, kundi dudurog din sa dignidad ng ating mga huwes, korte at buong justice system ng Pilipinas. Paliwanag pa ng Vice President, nagtataka siya kung bakit nung Vice Mayor at Mayor pa lamang siya ng Davao City ay minsan ay hindi na pag-usapan o naiugnay ang kanyang pangalan sa Abalay Davao Death Squad. Subalit kayong pangalawang Pangulo na siya ay saka siya dinudurog kaugnay sa bagay na ito. Paalala ng pangalawang Pangulo, huwag ipahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa justice system ng Pilipinas na kailanman ay hindi niya papayagang dalhin o madala ang kanyang sarili sa paglilitis sa International Criminal Court. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako si Henry Uri, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Henry! Flash Report. Flash Report! Standby muna kina Miss Let Narciso. Aba, nanood pala ng concert ng Coldplay si Pangulong BBM? Sinuong ba niya yung traffic? Oo nga, di ba matindi yung traffic? Daw dyan during the concert. Standby din kay Christian Manyo and Aliyah Ikatlo. Pilipinas ang oras, 8 minutes bago sumapit ng alas 5 ng hapon. Sa ating mga balita, ito na nga, concert ng Coldplay, Unmissable. Sabi ng Pangulong BBM. Kamusta? Nag-enjoy ba ang Pangulo? RH14 Let Narciso, Miss Let. Miss Teya Ray, isinangkala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hilig sa musika sa ginawang panonood ng concert ng Coldplay sa Philippine Arena sa Bulacan. Sa panayam sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na hindi naman maitatangging music lover talaga siya. Sa katunayan, nag-aral din anya siya ng musika sa mahabang panahon. At para kay Pangulong Marcos, unmissable o hindi maaaring palampasin ang konsyerto ng Coldplay. Hindi na itago ng presidente ang labis na paghanga sa British rock band na inilarawan nitong fantastic at spectacular ang naging performance. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Mr. President, kayo na po. Mr. President. Awan.
Okay, wala namang binanggit si PBBM tungkol sa traffic. Wala bang binanggit? Wala bang binanggit sa traffic? Ng concert na umani ng batikos mula sa publiko. Hindi naman kaya nainis yung mga umattend ng concert dahil sa baka ang tawag dito, hinawi ng presidential convoy yung Oo nga, by land ba siya or by air nagpunta sa concert venue, Miss Let? Oo, nag-chopper siya. Nag-chopper. Wala naman pala. Kaya yun yung issue dyan. Sayang naman, awan jay boses ni ating presidente. Salamat, Miss Let. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, maraming salamat, Let Narciso. Samantala, binisita tayo, Miss Thea, ni Vietnam Standing Deputy Minister of Foreign Affairs, Nguyen Minh Vu. Ano bang ginawa ni Deputy Minister Nguyen Minh Vu? Ating alamin sa report ni Christian Manyo. Christian. Ray, nag-courtesy of visit ang Standing Deputy Minister of Foreign Affairs ng Vietnam na si Nguyen Minh Vu sa headquarters ng Philippine Coast Guard sa Maynila ngayong Martes. Ayon sa PCG, kabilang sa mga tinalakay ay ang plano at binabalangkas ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Coast Guard ng Pilipinas at Vietnam mula pa noong 2018. Partikular na ang pagpapalakas sa strategic partnership at cooperation ng Philippine at Vietnam Coast Guard na may layuning itaguyod, ipreserba at protektahan ang mutual interest ng dalawang bansa sa Southeast Asia. Samantala, binigyan din ng comprehensive briefing ng PCG ng Vietnam kaugnay ng maritime security operations ng bansa sa West Philippine Sea. Matatandaan na isa ang Vietnam sa mga bansa na may claim sa bahagi ng West Philippine Sea, partikular na sa Spratly Island. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manyo, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you. Maraming salamat, Christian Manyo, sa ating pa rin mga balita, Miss Thea. Magbibigay ng halagang 62.57 million pesos na ayuda ang pamahalaan para sa mga nasalanta ng mga pag-ulan dahil sa shear line sa Mindanao. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kasama ang mga gamot, food pack, hygiene kits, jerry cans, modular tents, sleeping kits at vaccine sa ipaabot na tulong. Samantala, umabot na sa 768,387 na katao sa 449 na barangay ang naapektuhan ng kalamidad sa Caraga at Davao regions. Nasa 16 naman ang bilang ng mga nasawi habang 5 ang sugatan mula sa nasabing kalamidad. Inaresto naman ng Japanese police ang isang Pinoy na may kaugnayan di umano sa kaso ng mag-asawang Hapon na iniwan umanong patay sa loob ng kanilang bahay sa Tokyo, Japan. Ang Pinoy po ay kinilalang si Brian Jefferson Leasing de la Cruz na umano'y inabandona ang bangkay ni Norihiro Takahashi at kanyang asawa na si Kimi na nakitang tadtad daw po ng saksak sa katawan. Ayon po sa mga pulis, kakilala daw po ni Hazel Ann Morales, ang Pinay na unang inaresto po ng mga otoridad dyan po sa Japan. Kaugnay pa rin po naturang kaso noong Biyernes. Nainiwala po ang mga pulis na magkasabwat sina Morales at De La Cruz para daw iligpit ang mag-asawa. Aba, sila bang pumatay? Wala. Ay baka naman mayroong ibang gumawa, no? Noong January 16, ayun. Dito lang. Oo, nagpapatuloy pa investigasyon ng otoridad sa Japan sa naturang krimen. Samantala, sa iba pang balita, umaaray ngayon ang maraming magsisibuyas sa Nueva Ecija dahil bumagsak sa 18 pesos kada kilo ang farm gate price ng puting sibuyas. Sa report ni RH25 Grace Sansano, labis na nababahala ang mga magsasaka dahil dati naglalaro sa 60 pesos hanggang 80 pesos ang kada kilo nito. Katuwiran daw sa kanila ng mga middleman, maraming darating na You guessed it right. Imported na sibuyas.
naman. Ay, sus apo. Ito'y kahit una nang nagpahayag ang Department of Agriculture na hindi sila mag-aangkat sa panahong umaani ang local farmers. Talaga. Nanawagan naman ang mga magsisibuyas sa Department of Agriculture na alalayan sila kung mananatili ang mababang presyo ng sibuyas hanggang sa dumating ang peak harvest season. Kawawa naman yung ating mga magsasaka ng sibuyas. Ano, ha? Kaya let's support local products. Sus apo. Ito, naku, nasa extreme calamity daw po ang San Fernando City, La Union. Makaran nga masunog ang public market nito noong January 11. Ang deklarasyon po ay ginawa ng pamalaang panlungsod ng San Fernando para agad hong matulungan ang mga napektuhang negosyo at mapabilis ang clearing operation sa naturang sunog at makapagpatayo ng bagong palengke. Inimbestigahan pa rin po ng mga bumbero sa La Union ng naturang sunog dahil sa hindi pa rin daw matukoy hanggang ngayon saan nagsimula ang sunog. Saan nga ba nagsimula ang sunog? Sa apoy. Ang galing mo, Mr. RH Break Time! Samantala, minumonitor ng PHIVOLCS ang Bulkang Bulusan nang makita rito ang increased seismic activity. Ayon sa PHIVOLCS, nakapagtala sila ng 91 volcano-tectonic earthquake sa Bulkang Bulusan kaninang umaga. Sabi ng state volcanologists na mamagarin ang southeastern flanks ng bulkan mula February 2023. Sa ngayon, nananatili pa rin naman sa alert level 1 ang Bulusan. Ibig sabihin, ito'y nasa low level of unrest na may mataas na tsansa ng steam-driven o phreatic eruptions. Ipinagbabawal din ang pagpasok sa 4-kilometer radius ng Bulkang Bulusan para sa kaligtasan ng publiko. Huwag ka na bang sumabay? Huwag ka namang sumabay, Bulusan. Parang ang dami na masyado. Oo, tama na muna. Marami na masyadong sumasabog. Kalmahan muna lang. Hinamon ho! Hamon ba talaga? Ng PCSO ang mga senador na manood ng Lotto Draw live. Ayon po kay PCSO General Manager Mel Robles, ito para makagawa ng rekomendasyon ng Kongreso sa mga dapat kalikutin. Mukhang di ata maganda pakinggan kalikutin. Sabihin pa, nandadaya ha, di ba? Tsaka di mo pinapakita naman yun na live, may pagsukat-sukat pa nga ng mga balls. Wala namang kinakalikot daw eh. Ha? Tawag dito, parang hinuhuli mo lang yung bola eh, di ba? By chance lang talaga. Hinimig pa rin ni Robles sa mga senador na manood ng Lotto Draw ng mga winning numbers kahit walang abiso o prior notice sa ahensya. Yun. So anytime pwede pa silang manood. Surprise! Yun, ganyan. I'm here! Oo, surprise visit. Panonoorin namin yan. Kumbaga hindi mo na aabisuhan. Yes. Eto na. Balitang showbiz! Joros Gamboa tinawag ng mga netizens na lucky charm ng top 3 highest grossing films sa Pilipinas. Bakit part siya ng taray naman? Ang daming project naman ni Joros Gamboa. Sa kanya ba lahat yun? Nandun siya sa lahat ng 3 pelikula. Present siya doon? Ibig sabihin, malaki-laki ang incentive niya pagka ganyan, di ba? Sana all. Idetalye mo, Aliyah Ikatlo, the 4th. Lakay Reyet Nisea box office lucky charm ang tawag ngayon ng mga netizens sa aktor na si Joros Gamboa dahil bukod sa kanyang pagkakasama sa pelikulang Rewind ni na Marian Rivera at Ding Dong Dantes na pinagurian na ngayong highest grossing film of all time sa Pinas ay kabilang si Joros sa Hello, Love, Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards at sa Azawa ni Catherine at Daniel Padilla. Ang nabanggit na top 3 highest grossing films ay produce ng Star Cinema. Pansin ng netizens, siniswerte raw ang mga pelikula na may partisipasyon ng aktor. Bukod sa 3 pelikula, kasama rin si Joro sa A Very Special Love, You Changed My Life at It Takes a Woman and a Man na blockbuster daw noon. Natuwa naman si Joro sa bagong bansag sa kanya ng netizens. Pero sa tingin niya ay siya daw ang pinagpala dahil napapabilang siya sa mga pelikula na talagang tinatangkilik ng mga tao. Yun. Para sa Break Time Showbiz, ito si Aliyah Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Nakasama tayo, Pilipino.
Thank you, Miss Elia. Ang sarap naman na bansag niya, ano? Lucky diba? Charm. Lucky Charm, ano? Parang ano lang, para lang siyang yung... An-anib. Para siyang manikineko. Ano? Manikineko, yung gumagano na pusa. Oo nga, no? Yung Diba? pagbubungad sa mga negosyo, Diba? dapat May siya yung ginagawa bubungad ganun, no? para sa swertehin. Taas ang sales, di ba? Ganyan yan. Oo. Aba, kung magkakaroon ng ganyan trabaho, Diba? gaganyan-ganyan na rin ako. Hoy, may abangan tayo sa Manila Broadcasting Company, Miss Thea. At alam mo ba kung ano yun? Ano? Maabangan natin. Abangan natin. Kailan? Secret daw muna. Oo. Sandali, ano na naman yun? Mabilisan lang. Secret lang. Kaya dapat sama-sama tayo mga Pilipino na tumutok sa DZRH, Correct. DZRH TV, Love Radio, maging sa Yes the Best, sa Easy Rock, at iba pang mga estasyon ng Manila Broadcasting Company. Ayan na. Abangan po natin yan. Yan po ang ating pong palatuntunang break time. Minus sila kay Mayor Deo Macalma. Yung po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Thea Petro Corpus. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Pilipinas ang oras, 5:06 p.m.